Ang balita natin ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados ay mukhang seryoso sila dito sa paggawa ng isang trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang tinitignan kasi ngayon nitong Magnolia ay kung pwede nilang makuha yung serbisyo nitong si Luis Villegas o kaya si Kit Datu. At ang ipapalit nila ay ito si Abu Trater, si Calvin Abueva at si Gio Halalon kung kinakailangan. Plus isasama nila yung kanilang first round pick. Hindi nila ibibigay syempre lahat ng players, isang kombinasyon lang. For example, pwedeng ibigay nila si Abu Trater at yung kanilang first round pick para dito kay Kit Datu kung sakasakali. O kaya naman kung si Luis Villegas ang ibibigay sa kanila, ang ibibigay nila si Calvin Abueva at yung first round pick nila. Siyempre dahil si Villegas hindi pa nakapaglalaro dahil sa ACL. So medyo may risk dyan ng Magnolia. Mas gugustuhin ng Magnolia na makuha siyempre itong si Kit Datu dahil alam natin kung ano ang kaya nitong i-contribute. Ngayon, kung ikaw naman ng Rain or Shine Elasto Painters, mahusay nga na 3-point shooter itong si Kit Datu. Ang problema lang, hindi siya magaling na defender. Nakita natin yan na kayang-kaya siya ni Junmar Fajardo. So sa tingin ko, kung ang ibibigay ng Magnolia ay yung first round pick nila at si Abu Trater, baka mapapayag na itong si Coach Yeng Giao sa ganyang klaseng palitan. Kung sakasakali nga na matuloy ito, magiging magandang trade yan para dito kay, sabihin natin kay Coach Chito Victorero at kay Coach Yeng dahil hindi naman sila malulugi. Alam natin ang Rain or Shine hindi yan nagpapalugi sa mga trades. At sa tingin ko yung ganitong approach hindi naman sila malulugi. Dahil nakita naman natin kung ano ang kayang gawin nitong si Calvin Abueva, sila Gio Halalon, itong si Abu Trater, kayang-kayang i-harness ni Coach Yeng Giao yan para mapalakas itong Rain or Shine. Malaki ang posibilidad na itong si Poy Eram ay baka bumalik dito sa NLEX Road Warriors dahil mukhang ang TNT Tropang Giga ay magre-rebuild. Alam natin na plano na nila yan ever since to ma-eliminate sila. Pero lalong naging lakas yung posibilidad nito dahil nga naging maganda ang performance nitong Meralco Bolts dito sa finals. Alam natin na ang flagship team ng MVP Group ay itong TNT Tropang Giga. Pero kung sila ay maa-outperform ng Meralco, syempre hindi yan magugustuhan ni Coach Chot Reyes. Dahil may pressure na nga kay Coach Chot na mag-deliver dahil alam natin na pinalitan si Jojo Lastimosa para sa kanya. At marami nagsasabi na hindi dapat inalis si Jojo. So ngayong nag-i-struggle ng TNT, lalo nating masasabi na mukhang kinakailangan mag-deliver ni Coach Chot Reyes. At ang paraan nga dyan ay para i-revamp yung kanilang lineup at kumuha ng mga malalakas na player. At isa na nga doon sa tinitignan nila dyan ay i-trade dito si Poy Eram dito, for example, sa NLEX Road Warriors para makuha yung kanilang first round pick. Pang number 6 yung draft pick nitong NLEX at gagamitin niya ng TNT para kumuha ng iba pang mga player na magagamit nila. Or malay natin, baka isama Blackwater dito sa trade at kunin yung first round pick nitong Bossing. Ang maliwanag dito, ito si Coach Chot Reyes, hindi yan papayag siyempre na masasapawan siya nitong Meralco Bolts pagdating dito sa pagpapalakas ng lineup. Dahil alam natin na may pressure na sa kanya. Ngayon, ito si Poy Eram, makatutulong niya ng malaki dito sa NLEX dahil nanggaling na siya dyan actually. O kaya kung bumalik siya sa Blackwater, okay din. Basta healthy ito si Eram, nakaka-contribute yan sa offense at defense. Ngayon, kung yung first round pick ng NLEX ang kapalit, sigurado may makukuha ito si Coach Chot Reyes na magagamit niya.